Good day po, Doc Louie. My name is Arnold Rodas and this is my video presentation in our final exam in PRC9. So ito po siya, una pa lang sa index PHP. So ito po yung laman niya. Meron siyang drop down toggle. Ayan po. Itong IASO napipindot po siya at bilang button. Pero may label po siya na IASO, and then meron din po siyang symbol. Then dashboard, nabalik din po dito sa index.php. So pag pinindot nyo po ito, nakakonect lang po siya dito as link. Kung i-code po sa href, then ito na po. Then ito po sa student, then sa charts, then ito po yung components, then layouts, then about. So coded naman po lahat yan. Black content, login, sign up. Coded po lahat yan. Pero yung GitHub po, at saka yung mga link po dito, almost pare-pare po yan. Like po ito, sa right. Ito pong GitHub icon, napipindot din siya as button. So, dun din po siya dadalhin. So, Substitution. So, yun po. Pareho lang po yung link. Kumbaga, dalawa po yung pindutan, pero isa lang po yung nililink. So, yan. Ganun po siya. Tapos, itong notification po, dito po yan sa notifications for comments. So ito po, hindi na po siya napipindot. So parang ano lang. Then pag may nag-comment, let's say may nag-comment, lalabas po siya dito. Tapos kung kailan dumating yung comment, then ito po, profile, logout. Yung profile po di napipindot, then yung logout napipindot po, which is pag pinindot mo si logout, nakalink po siya kay ito po, which is si login PHP. So, maya na po yan. Una ko po muna papaliwanag sa index. So, ito po yung mga code niya. Ay, yan po. Then, ito nga po yung dash nav dark. So, yun po. So, drop down toggle. So, ito na po yung mga laman niya, mga label niya. Si dashboard, si student, si charts, then search.js. Ang napipindot po ito, si charts.js. Tapos yun, ito pong isa. Label lang po yan. Ito pong mga nasa kanan, label lang po yan. Kasi po, ito po talaga yung mga link yung href. So and so on na po naman po yan. Kasi pansin ko naman po lahat ng webpage na nandun na sa sinend yung mga files. Lahat po yun mayroong dash nav drop down. So yun po. Based na rin po dun sa coded. Then ito na po yung may open tickets. So ito na po yung sign ups. Then profile, logout. Ito po yung sinasabi ko kanina sa right. Sa left naman po, ito yung search box. Pagkatapos po nito, ito po yung di ba? Based po sa pinapaliwanag ko kanina, may mga layouts, black content, login, and sign up. Sa drop down toggle po 'yon. Tapos sa baba po nun, may about. So ito po yung sa about. Ito yung mga link sa baba. Pag pinindot nyo po ito. Ito po. Yan. Tapos ito naman po, search box. So, yun po. Ito po yung sinasabi kong dash nav. Dito po sa kaliwaan nilagay. Tapos dark. So, sinet nyo po siya as dark. Then ito po, yan. Po yan. Tapos, pag nag-search ka po, yan po. Let's say enter. Yan po. Wala po siyang ganong nangyayari. Then, ito po yung sinasabi ko sa right. Ito po. Kung kita nyo po sa mouse, yun po. Katabi ng notification sa upper right. Pag pinindot nyo po yan, dadaling kayo nyan dito. Yan po. Tapos, kapareho lang din naman po siya nung nandito. GitHub. So, yun po. GitHub link po siya. Then, ito pong profile. Hindi po siya na then logout. Which is dadaling ka nga po dun sa login. So, ito na po yung ginawa nyo na label. Tapos, yan. Tapos icon.
Naka-code naman po yan dito. Then, then sign up. So, ito po yung 25. Ito na po yung laman ng content. Sign up. So, ito po siya. Row all span stats. So, ito po yung label niya, sign up. So, hindi po siya napipindot kasi nga po wala naman po siyang link. So, ito po yung mga content niya. Kung paano lang po siya, parang print. Yun po. Ganun lang po siya. Tapos, revenue, then, yan. Tapos, yan. Ito si revenue po. Tapos, yan. So, balang nangyayari po dito, nakikita yung dumagdag at saka yung bumawas. Let's say kung kumikita o hindi, nadadagdagan o hindi. Then, open tickets. So, may call dito. Then, next one is bar chart. Ito pong mga bar chart. So, bar chart. Ito po yung bar chart. So, yan po. Meron pong bar chart nga po kung tawagin. Or bar graph. So, yun po. So, gumawa po ng chart dito which is my chart yung pangalan, then bar, tapos nilagyan ng label 5. So, yung data niya, kinode din dito sa baba. Yan, data. Yung kulay ng ng label. So, yun po. Blue. So, naka-blue po siya lahat. Tapos, para po siyang may hover. Pag inaano nyo po siya, tinututok nyo, parang nagbi-blink. So, yun nga po, nagiging transparent. And, yun po yung sa sa una. Then yung sa notification na discuss ko na rin naman po yung ito nga po. Tapos ito. Then new comment, yan po. Bali ito po siya. Bali ang gustong mangyari po dito, pag may nag-comment, papasok dito. Then makikita kung kailan pinadala yung comment. Kung kailan pinost, then may show all. Ito po yung show all. So, kung napipindot po siya, ang nangyayari po, magbababa po to. Then, lahat ng comment lalabas. Then, yun po. Tapos ito, puro script lang naman po to ng link. So, yun po. Yun po yung sa index. Ito po yung laman niya. Ganun nga po siya gumagana. So, next one is student PHP. So, pag clinic po yung dashboard, index siya. Same as dito. Tsaka dito. Which is yung icon ng IASION, tapos yung label, tapos yung dashboard. So, pare-parehong index PHP siya. So, punta tayo sa student PHP. So, ito po siya. Student PHP. Dito ka po pwedeng mag-add, mag-delete, then ganun-ganun po. So, ito po siya. Student information model. Then, model title, then form. So, ito po. Ito po yung form. Model title. Pag nagdagdag ka, yun po. May code din po yan na insert, delete, then, So, ito po yung close. So, di po napipindot yung sa taas. Ito. Yung minimize. Sabay may save, then close. Ito pong close. Magko-close lang siya. Then, pag nag-save, yun nga po, madadagdag dito. Or pwedeng i-edit. Ganun po. Pag pinedit, dito po siya dadalhin sa student edit PHP. So, may delete din po. Yung delete naman po, delete na talaga siya directly. So, dito po muna tayo sa student information. So, yun po. Tapos may search pa rin po siya. So, meron din siyang ulit drop down toggle. Then, nandito pa rin po lahat sa gilid. Tapos si GitHub nandito pa rin. Napipindot pa rin po. Si notips nandito. Then, si profile logout nandito pa rin po. So, yan po. Ganun po siya. So, dito tayo sa code. Sa code po is enter name sa form. So, ito po. Pag walang laman, enter name. Enter age, enter contact, and so on po. The next, so, ito naman pong form, action form code. So, mapupunta siya sa code PHP. Code PHP siya. So, pag pindot ng save, yun po. Ganun po yung mangyayari.
Then, button primary, side close. So, ito po si close sa loob ng form. So, ito po yung closing ng form. So, yun po. Ito po yung laman. Ito po lahat ng laman ng form. Simula sa form dito. Ito po, form action. Tapos, ito po yung closing ng form. So, ito po yung nilalaman niya. Which is tama naman po. Kasi hindi naman po magdi-display dito kung wala din eh. Tapos, student portal. Then, title na lang po ito, student portal. Then, dashboard is student charts. So, ito pa rin po yung dash nav. So, nasa gitna na po siya nakalagay ngayon. Then, yun po. Then, sa add. So, ito po yung add button. So, may isa. If I set equal success. So, success H2 yung niya, then success. So, ganun lang po siya. Then, may SQL connect. So, ito po yung connection. CRUD operation. Then, select from students. Connection. So, ito po yung query. May SQL query connection. Then, table, border, tas ID na yung contact. So, kung may connection, may napipil. So, dahil sa connection, pwede ka may insert mo yon. So, parang kinol lang po siya dito. Which is gamit si if else. Then, pag kinol, pwede mo ma-insert, ma-delete. Then, ito, pag may laman na po, magkakaroon siya ng button. Which is edit and delete. Pag nagkalaman po siya. Yung ating, ating database dito. Parang, tapos ito po yung form. Tapos ito yung pinaka database. Ito. So, yun po. Pag nag-add ako, let's say, ganyan. Then, age. Tapos may function siya, napapababa, napapataas. Ganon din po sa number. So, ganon po. Sorry po, nakanamla kanina. So, ganun po siya. Excuse me. So, pag sinave siya, dadagdag siya dito. So, pwede na po ako mag-delete or mag-edit. Ganun po siya yung button ng edit. So, ito po si update. So, may code din po siya. Si cancel, babak lang. Pag update from po, then insert. Pag add, insert from naman po to. Then, isa-set niya sa MySQL yung pangalan ni field name, tapos yung table. Isa-select yung table, tapos ipipil yung bawat field name ng information. So, ganun po. Para po siyang merong scanner, tapos ganun. Or adapter kung tawagin sa MySQL, Then, next one is student PHP. So, ito nga po yan. So, yan po siya. So, next one is chart. Tingnan po natin yung chart. So, mayroon siyang link na chart.js. So, yan po. Magiging site.js PHP. So, ito po. Same lang din po sa kanina. Pagkaka-code po dun sa bar chart kanina. Then, ito, parang print lang po. Then, ito po, line graph naman po siya. So, parang, kinonvert siya dito. Kinonvert to dito. Tapos ito, donut. So, ito po siya. Para mas maintindihan ito natin. Which is si Charts.js PHP. Charts.js PHP. Charts.js PHP. Ito. Tapos ito.
So, ito po siya. Ito po si Shards JS PHP. So, ito po yung nandun na naman po ulit yung dash nav list. So, nandun po siya lahat. So, ito po yung chart. Component, cards, forms, icon, solid icon. So, yun pa rin po yung sa kanina. So, ito na po yung laman ng may search box pa rin po. Tapos yung GitHub. Tapos ito na po yung ito na po yung pinakaalaman niya. Main class dash content. So, search JS. Ito po yung print na sinasabi ko kanina. Then, 2 bars. Ito po. Yan po siya. Tapos, line. Then, ganun lang po siya gawin. Tapos, pag parang may toggle din po. Ito naman po, ganun din. Ito na po yung mga code niya. Red. Then, ito po yung card body. Yes, yung card body chart. So, ito po sa sa 2 bar chart po siya. Ito po. Ito. Yan. Ayan siya. So, sinet lang po ulit yung data. Then, yun po. Tapos, yung sunod naman po is line. Ito po yung code sa line. May action, another action, something else here. Then, ito po, napipindot. Doon ka po dadalhin. So, may link po siya dyan. So, lang din po siya dito. Naka-code na po yung mga charts. So, yan po. Madali lang naman po din yung charts. Then, yun lang po siya. Ganun lang po yung laman niya. Puro chart lang. Tapos, syempre, yung laging nasa code po. Ito, si GitHub. Tas ito. Tas may logout, may profile. Yun po. Yun po lagi. Lagi po silang nandun. Tapos, the next one is component. Sa component, so, magdadrop siya. Pipili siya sa card, sa form, sa icons, stats, table. So, unahin po natin sa cards. So, ganun lang din po siya. Parang kagaya lang din po nung bar kanina. Cards. Ito po siya. Yan. Nandun na naman si drop down. Then, ito yung naman. Just sa card, graphs, table, and so on. So, yun na nga po. Ito po siya. Then, napipindot. Yan po yung action, another action, something else here. Ganun din po sa kanina. Sa chart. Then, yun po. Parang kagaya lang din po siya nito. Yan. Yun lang yung napipindot. Tapos, mayroon ditong pinagkaiba lang po. May link po dito. Pag pinuntahan po natin sa cards, yan, wala po siyang gaanong link. Kumbaga, ito lang po ulit. Yung laman nito. Laman netong sa GitHub. Tapos, yung nandito. Ganun lang po siya. Tapos, forms. Ito. Pwede ka mag-submit. So, yan po. Ang gusto pong mangyari dito, pwede kang mag-sign in. Yan, ganun. Checkbox. Then, sign in. Tapos, dito, pwede ka pong magpadala ng text. Example, multiple select. Then, simple form. Pag nag-submit, please include. So, pag wala pong laman, ganun. Lagyan natin po ng Yahoo. Then, submit. Ganun po. Nagre-reload lang po siya. Pag nag-sign in naman po dito, siguro ganun lang din po. Ulit. May confirm identity. So, puro ganun lang din po. Then, choose. Basta type ng zip. Then, city.
Puro form po siya. Then, sa icons, may iba't ibang klase ng icons. Lipat na po tayo sa icons. Ay, paliwanag ko pa po pula muna yung sa forms dito. Ito po yung sa forms. So, yun po. Ganun lang siya. May profile, may logout. Simple form, tapos email address din. Puro ganun lang naman po. Inline form, email, password. So, puro ganun lang po siya. Puro form siya. As in, form lang po karamihan. As in, halos lahat po pala. Tapos yung nab. Then, bale, ito po si code. Ito po yung ano. Ito po yung connection. Tapos, delete button, delete ID. So, ano po siya? Parang public. So, ito po yung nag-update, nagdi-delete. So, nandito si scanner, si connection. So, ito nga po, connection, MySQL content. Tapos, localhost. Tapos, root. Tapos, CRUD operation, which is pangalan ni database. Then, delete button. Si delete ID. So, delete from, base nga po sa sinabi ko kanina, where, tapos yung pangalan ng database, students, then, yung query. So, kung wala po to, hindi magpa-function yung bagay na button na yun sa forms. Then, nandito po lahat ng update button, success, data updated. So, may lalabas na success, status, data not updated. Tapos, student save. Tapos, dito yung save. Tapos, if else ulit. Tapos, name. Tapos, insert into. So, ito po yung pag-insert. So, pag-save. So, sa add po yun. Sa add button. Then, success. Almost pare-pareho lang naman po siya ng Then, location. Dadalhin sa student PHP. Student not added. So, ito po. Kung wala po si code.php, yung code na nasa loob na to, which is si insert, delete, tsaka si update, at tsaka si, yun nga po, yung tatlo pong yun, hindi po makakapag-save, makakapag-delete, makakapag-dagdag, or yun po. Yun lang naman po yun sa code. Then sa login, dito nga po yung sa login. Maya-maya ko na po yan. Tapos, solid icons, then regular icons, brand icons. So, almost pare-pareho lang naman po. Puro icons lang naman po talaga sila. Yan po. Puro icons lang sila. Then, stats, almost the same lang din po sa loob ng mga charts kanina. Tapos, kung paano siya ginawa. So, para mas mabilis, di ko na po gaanong So, may code din po siya dito, si charts. Ito nga po. Ito po siya. Nandun na naman yung, drop down, tapos action, another action. Which is, yun nga po. Tapos ito, si search, si logout, nandito pa rin po sila. Si GitHub, tapos yung nga po. Tapos, typography, puro type lang naman po to. Aling das not nothing. So, nag-link para pong walang link. May link dito pero parang wala pong nagagawa. So, ito. Kino din po siya. Typography PHP. So, ito po siya. Ayan. Ayan po siya. Kumbaga parang print lang po siya. Keynote, sabay print lang po. Then, search. Tapos na po ito sa charts. Tapos, tables, PHP. Yan, okay. Tapos na rin pala dyan. Then, user interface. So, ito nga po yung maraming button. Ganun po siya. Hindi naman po siya napipindot kasi wala po siyang form action na sinet eh. So, ganun lang po siya. Sign in with Facebook.
Oops, sorry. Then, sign in with Google. Bali, nadagdag lang po siya. Nabalik, nadagdag. Yan lang po. Yan po, ganun po siya. Tapos, layout. Sa layout, merong blank. So, blank lang po siya. Then, content. Ito pong content, parang ina na lang din po yan. So, ba yan, oh. So, yun lang po siya. Tapos, yan. Then, login. So, ito po yung login na sinasabi ko kanina. Saan yung notepad ko? Ito po yung sa login. So, yan po. Index PHP. So, ito po siya. Form screen. Tapos, remember me. Tapos, create an account. So, remember me, checks box. So, may chinechekan. Tapos, para po siyang radio button. So, pero ito, checks box. Pa-box po siya. Yung radio po kasi pabilog, di ba? Tapos, sign in. Tapos, create new account. Tapos, submit. Si submit, dadali. Pag na naman si submit. So, yun po, makakalagi na. Ganun po siya. Parang ganun po yung system pag naka-sign in. Tapos, yun po. Pag nag-sign in ka po, mapupunta ka sa dashboard. So, yun po. Ganun po yung nangyayari sa system. So, ganun po siya. So, almost na ano ko na naman po lahat. Then, pakita ko na lang po kung paano gumagana. Hindi siya pa po pala, sir, gumawa nga po ako ng ng database. So, yun po. So, CRUD operation. Gumawa po ng database. Pangalang CRUD operation. Then, sinet ko yung ID sa int. Tapos, name sa bar chart. Ito pong ID, si primary and auto increment. Tapos, si age din po. Tapos, bar car. Contact. So, yun po. Ganun po yung ng database. So, auto increment para makapagdagdag at makapagbawas. Ganun po. So, yun po siya. Tapos, bali, almost tapos na naman po. Papakita ko na lang po kung paano nagdadagdag. Kung gumagana po ba siya o hindi. Ipapakita ko lang po. Gumana naman po kanina. So, pag sinave, yan po. Lumagdag na po siya. Pag nag-edit, let's say, bawasan po natin to. Tapos, gawin natin itong 20. So, yan po. Naging 20, nabawasan ng isa. Tapos, pwedeng mag-delete. Yan. Ganun po siya. And, yun lang po. Thank you for listening po.